Securities and Exchange Commission ng Pilipinas nagbigay ng advisory laban sa XM. Basahin natin. This is to inform the public that the online investment trading platform XM is not authorized to sell or offer securities in the public of the Philippines. Based on information gathered, XM describes itself as being an exchange platform where the public can trade forex, crypto, CFD stocks, metals, and more. Ang SECA-Trade, sila yung nagre-regulate ng mga businesses at nagbibigay ng license dito sa Pilipinas. Ang SECA-Trade, nagbibigay sila ng advisory sa mga hindi licensed na businesses, mga scam na businesses, para maprotektahan tayong mga Pinoy, lalong-lalo na sa pag-invest online. At ito nga, nagbigay sila ng advisory laban sa XM. So, ibig ba sabihin nito na ang XM ay scam? Ang XM Ka-Trade ay forex trading platform. Pwede tayong mag-trade dito ng forex, CFD stocks, crypto, gold, at marami pang iba. Kung natatandaan natin, last week lang, linak ng Pilipinas ang Binance.com. Ngayon naman, sa XM naman sila nagbigay ng advisory. Magsabay ito, XM saka eToro. So marami nagtatanong sa akin kung bakit linak yung XM, scam ba ito? Hindi na ba tayo pwedeng mag-trade dito? Mga ganun. So dito sa Pilipinas Ka-Trade, walang online trading platform sa forex trading na license dito sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, wala silang regulation sa mga forex trading platform. Kaya ang XM at lahat ng mga forex trading broker, kagaya ng FBS, Live Forex, Exness, Paperstone, IC Markets, lahat ng mga forex trading broker ay walang license dito sa Pilipinas. Kaya nagbibigay ng advisory yung SEC. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ang XM ay scam na. Kasi ang XM ay licensed at regulated sila internationally. Sa ibang bansa nga lang. So ito yung mga license nila. Ito yung unang license nila. Meron silang 5. So licensed at regulated sila sa Australia. Australia Securities and Investment Commission. Meron din silang license sa Europe, sa Cyprus Securities and Exchange Commission. Meron din sa Belize, sa Financial Services Commission. Meron din sa Dubai Financial Services Authority. Ayan, so nakapunta rin ako ng office ng XM dito sa Dubai last year. Sa FSCA rin, meron din sila, Financial Sector Conduct Authority, sa South Africa. So sa Pilipinas, wala nga lang forex trading broker regulator. So sana magkaroon kasi usong-uso na rin yung trading ngayon, forex, crypto, stocks, CFDs. So sana magkaroon ng regulation yung Pilipinas. At pag nagkaroon, panigurado naman ang XM ay kukuha ng regulation dito kasi marami ring nagtitrade kasi sa forex. So ang tanong ng marami, paano na ngayon? Pwede pa rin ba tayong mag-trade sa forex kasi walang license na broker dito sa Pilipinas sa forex trading? So, pwede pa rin naman, wala namang magbabago kasi yun nga, nasa internet tayo. Pwede pa rin tayong umaccess sa mga forex trading broker kagaya ng XM at marami pang iba. Meron akong listahan ng mga top forex broker eh. Yan, pwede nyo i-check sa video description. So, pwede pa rin tayong mag-trade sa forex, walang pagbabago. Pwede pa rin nating ma-access yung trading account natin, walang pagbabago. Sa funding, sa pag-deposit at withdrawals, pwede pa rin yung mga online bank, mga GCash, ganyan. So, makakapag-trade pa rin tayo. So, tinanong ko rin, paano pag i-block yung online bank transfer or GCash? Paano pag hindi na available dito sa mga trading broker? So, marami rin namang option kasi kung gusto talaga natin mag-trade. Mga debit or credit card, pwede rin crypto. Wala pa rin pagbabago. Makakapag-trade pa rin tayo. So, paano naman kapag i-block ng Pilipinas yung website ng XM, kagaya ng Binance? So, sa Binance kasi ito, na-access ko naman, nakapag-deposit ako dito, nakapag-withdraw. So, wala pa rin namang problema. Parehas pa rin naman dati. So ganun din sa XM, kung ma-block man yung website, yung XM, meron namang ibang app, katulad ng XM mobile app. So, pwede rin doon mag-login, doon mag-trade, mag-deposit, mag-withdraw. Ayan, so, yung MetaTrader platform. So, wala pa rin problema. Pwede pa rin doon mag-trade. So, kung ma-block man yung website ng XM, so yung mga broker kasi marami rin silang website link. So, maaring ma-access din natin yung ibang link ng website nila. So, yun nga, matatawag silang illegal sa Pilipinas, yung mga trading broker sa Forex kasi wala silang license. So, bawal sila dito sa Pilipinas. Siyempre, walang license. Bawal mag-business. Bawal mag-operate.
Pero para sa ating mga retail trader, nagtitrade sa sarili nating account, maliitan man or malakihan, sarili nating account, sarili nating pera. So pwede pa rin naman tayo mag-trade, pwede pa rin natin ma-access yung broker at pwede pa rin tayo makapag-trade. Hindi naman tayo makukulong dahil nag-trade tayo sa Forex. Wala namang problema sa trading, sa withdrawal at deposit. So yun lang ka-trade para sa video na ito. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo.